Sir, sabi ni Speaker, deeply concerning yung nangyari sa impeachment court na iniremand o nireturn yung articles of impeachment. Reaction nila? Yun ang pasa ng impeachment court. Bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan! Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Sabi niya sa 5 senador na dumadakdak, exact words, pakibasa po yung motion ni Alan. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po ang motion ni Alan. Yun ang panawagan ko sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin naman ng dakdak sa dismissal. Pero I want to be, kasi ako pagka nag-relay ako ng message, walang dagdag, walang back, walang ano. Kaya nire-recall ko yung exact words. Okay. Sabi niya sa akin, mag-deny daw ako, kausapin ko daw yung 4 niyang anak, para sabihan niya, never daw na ibenta yung life story niya. Okay, so yan po ang ating maiinit na mga balita ngayon na itatalakay natin. Alam nyo mga kaibigan, no? Itong mga kalaban po ng mga Duterte, no? Hindi sila makapaniwala. Itong mga Dilawan, mga Pinklawan, Akbayan, Makabayan Black, yung mga House of Representatives na galamay ni House Speaker Martin Romualdez, talagang na-shock sila at hindi sila makapaniwala sa nangyari nga sa ginawa ng Senado ng pag-remand sa articles of impeachment. Kaya sila ngayon nagrarally na. Lumalabas na sila ngayon sa daanan, no? At galit na galit, no? Hindi ko maintindihan kung ano ang kanilang ipinaglaban kasi po wala namang ginawang masama ang Senado. May depekto ang inifile na impeachment complaint sa House of Representatives. Hindi nila maiintindihan yon. May depekto. Kaya nga isinauli ng Senado para ayusin nyo. Diba? Ang dami na nilang dakdak na di umano, mga hudas raw itong mga 18 senators. Di ba? Si Chis Escudero, ang kanilang pinupunteriya. Di ba? Kasi po, itong una nating pag-usapan, itong si House Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, sunod-sunuran siya ngayon ni Bongbong Marcos. Kung saan pumupunta si Bongbong Marcos, nandun siya. Nung nandun, nag-inspection si Bongbong Marcos sa San Juanico Bridge, nandun din si Martin Romualdez. At kitang-kita doon, no, napansin ko, ang kanyang mga mukha, sobrang stress po itong si House Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita mo, very clear na he is sad sa nangyari. Kasi sa House of Representatives, pumasa na yan eh. Marami nang pumirma doon, di ba? Akala niya siguro lulusot ito sa Senado. Alam mo Martin Romualdez, hindi mo makokontrol ang Senado. Hindi kagaya ng ibang mga kongresista dyan sa HOR na kaya mo lang na bilhin itong mga taong ito. Itong mga Senado, sa Senado, may mga bayag po itong mga taong ito. Kaya nga binoto sila ng sambayan ng Pilipino eh. Kasi may mga bayag eh. Diba? Ipapakita ko sa inyo itong isang ambush interview ni Chis Escudero. Okay? Pinatikim itong si House Speaker Martin Romualdez. Mamaya ipapakita ko yan. At magre-react rin tayo dito sa interview ni Risa Hontiveros kay Karen Davila. Okay? Ano yung reaction niya patungkol dito sa nangyari? Pati itong si Sherwin Gatchalian. Okay?
Alam naman natin, ang kanyang brother ay isa rin sa mga gabinete ngayon ni Bongbong Marcos, secretaries, no? So magre-react tayo sa sinabi ni Sherwin. Dismayado rin ito si Sherwin eh. Okay? At itong mga kalaban ni VP Sara, panoorin natin kung gaano sila kagalit. Umiiyak na yung iba, nagrarally. Ayan, hindi matanggap-tanggap ang proseso ng demokrasya eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Okay? At higit sa lahat, last but not the least, no, dapat abangan nyo itong video na ito sa huli kasi may update po tayo patungkol po kay former President Duterte. Ano ang sinabi ni Tatay Digong? Sasabihin yan lahat ni Ma'am Hanilet, no, ang kanyang asawa, na ano ang kanyang update rin sa kanyang kalusugan. Okay? So, guys, yun po ang mga pag-uusapan natin, pero bago natin yan itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto, unahin muna natin ang sinabi ni Cheese Escudero kay Martin Romualdez. Ito, pasok. Sir, sabi ni Speaker, deeply concerning yung nangyari sa impeachment court na iniriman o nireturn yung articles of impeachment. Reaction na. Yan ang pasa ng impeachment court. Bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Alam mo, sa totoo lang, Cheese, tama ka, no? Buti naman, ikaw ay nagising-gising rin, di ba? Oo, kasi sa totoo lang, akala ko nung una, itong si Cheese Escudero, kontrolado ito ni Ma'am Shi, di ba? Yun ang inakala natin eh. Kung matatandaan natin, siya pa nga yung humawak ng wine ni Ma'am Shi. Di ba? Yan ang sabi ko na, Cheese, at least ikaw ay na-realize mo na ang taong bayan have already spoken. Kitang-kita mo, Cheese, di ba, ang resulta ng eleksyon, na-observe mo. So at least naman nagising-gising ka na sabi niya, no, hindi siya makokontrol dito House Speaker Martin Romualdez. Martin Romualdez should respect the court of impeachment. Kaya ikaw, Martin Romualdez, tiklop ka na lang. Di ba? Yun lang masasabi ko sa iyo. You have to respect kasi yan po ang ano eh. Kasi nag-react na si Martin Romualdez eh. Sabi niya, na-shock siya sa ginawa ng ano. Wala ka nang magagawa doon, Martin Romualdez. At papareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. So, ang kagalingan nito ni Cheese Escudero, kasi it's not only Martin Romualdez ang kanyang ina-address dito na respetuhin nyo ang court of impeachment. Pati si VP Sara. Si VP Sara nga, di ba? Gusto niya na matuloy ang impeachment trial. Di ba? Gusto niya matuloy. Pero hindi pa natuloy kasi niremand nga eh. So dapat si VP Sara rin respetuhin niya ang desisyon ng Court of Impeachment. So ano lang, equal lang sila ni Martin Romualdez. Pero kung hindi yan maiintindihan ni Martin Romualdez, tambaluslos ka talaga. Tambaluslos ka talaga. Kasi yung baluarte mo, House of Representatives, kung makokontrol mo
ang mga tao dyan sa House of Representatives, mga congressman, mga representatives dyan, ibahin mo ang Senado. Okay? Hindi mo makokontrol. They have their own. Meron silang sarili nilang mandato. Two equal branch ka eh. Di ba? Two equal half sa lower house, tsaka dito sa sa Senado. Wala na silang magagawa. Respect is the word, di ba? Ika nga, sabi ni Chis Escudero, respeto. Di ba? Ngayon naman, pakinggan naman natin itong umiiyak na si Senador Risa Hontiveros in interview ni Karen Davila. Ito lang naman, short only mga highlights. Senator, I want to ask your reaction. Senate President Chis Escudero in a press conference, I'm gonna quote him. Ang sabi niya, sa 5 senador na dumadakdak exact word. Ikaw na yun eh. Risa, ikaw siguro yun. Dakdak ka ng dakdak kasi. Words, pakibasa po yung motion. Ikaw, Risa Hontiveros, di ka kasi marunong bumasa eh. Magbasa ka kasi, Hontiveros. Magbasa ka. Ay, nako. Ni Alan, walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po ang motion ni Kasi actually, remand is very different from dismiss. Hindi nila maintindihan eh. Iyak ka agad eh. Huwag na kasing umiyak. Yun ang panawagan ko sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin naman ng dakdak sa dismissal. Your reaction? Of course, binasa namin ang motion. Kaya nga po kami bumoto ng no. Dahil tingin po namin... Ako, I would understand na itong si Senator Risa Hontiveros will vote no. Kasi sa simulat sa poll, anti-Duterte naman talaga ito eh. Di ba? Anti-Duterte. So, default na yan. Ang hindi ko in-expect, yung si Pimentel, si Binay, si Grace po, di ba? Excessive siya. Simpleng pwedeng hiningi lamang sa House or sa House prosecutors sagutin yung mga kondisyon na nakapaloob dyan sa motion nila. And in fact, actually, Hontiveros, ano ka kasi eh, bulag ka kasi. O bulag or it's either nagbulag-bulagan ka. You all know na itong lahat ng ito ay pamumulitika. Umabot ito sa Senado, na alam nyo na pamumulitika yan. Sinimulan yan ng House of Representatives. Kilala natin at ibinubulgar yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Yung iba napipilitang pumirma para ma-impeach si BP Sara sa HOR. Okay? Klarong-klaro yun. Now, itong Senado, hindi papayag na pupolitikahin pa rin. Kasi whether you like it or not, Hontiveros, kung matuloy itong impeachment trial dyan sa Senado, matatalo pa rin kayo, mapupolitika pa rin. Marami pa rin papanig kay VP Sara. It might as well, tanggapin nyo na yung remand na yan para hindi masyadong sakit. Di ba? Niremand na yan. Tanggapin mo. Okay? So kahit anong sabihin mo ng mga itong articles impeachment na ito unconstitutional, ito hindi ito tama, may mandato kami na dapat i-proceed itong impeachment, bla bla bla, kahit anong explanation mong aabot pa yan sa langit, Hontiveros. At the end of the day, boboto pa rin kayo diyang mga senador, yes or no. At alam kong matatalo pa rin kayo, di ba? So, what's the difference? Di ba? What's the difference?
My point here is, you are just wasting your energy, Ontiveros. Diba? Sinimulan nila ng pamumulitika, kaya nga nakarma sila napolitika rin Yung 18.5, di na ako wag na tayong magbulahan. Yung 18 na yun, kumampi yun kay VP Sara kasi alam nila na kapag kokontrahin nila yan, sira yung kanilang political career. Wag na tayong magbulahan. Yang sina Rafi Tulfo, sino pa ba dyan? Yung mga sina... Lahat na. Yung si... pati nga si Bong Revilla. Sila Tolentino. Yan yung bumalimbing sa mga Duterte, di ba? Pumanig nga kay VP Sara. So, di ba? They are looking up sa future. Tingnan nyo, si Tolentino at si Bong Revilla, Ontiveros. Doon kasi nakipag-alyansa sa bagoong Pilipinas. Anong nangyari? Inatalo sa eleksyon. Yan ang sinabi ko. Buti pa nga itong si Philip Salvad, Lito Lapid, nakalusot pa. Kasi tahimik lang. Ngayon, iniisip siguro ni Tolentino at ni Bong Revilla na patay ako dito kapag boboto ako dito. Kasi si Bong Revilla at itong si Tolentino, hindi na sila takot ni Ma'am Shi. Hindi na sila takot ni Bongbong Marcos. Hindi na hawak ni Bongbong Marcos sila. Kaya meron po silang guts na sumama dito sa 18 na senador, di ba? Sila 17 at 18. Sumama na sila. Ikaw, dati pa naman kang kalaban ng mga Duterte, I would understand. Si Grace po, syempre, analysis ko ditong si Grace po, pumanig talaga dito yan sa inyo, minority dyan, na wag ipariman kasi isa siya sa mga bida sa GAA. I mean sa National Budget 2025. Di ba? Remember? Sila yung trumabaho doon yung blank items na yon kasali siya doon Nagalit siguro siya doon. Kasali siya sa issue na yun. Yun ang ibig kong sabihin. Si Rex Gatchalian, alam na natin yan. Si Rex Gatchalian, yung brother niya, di ba? Si Win Gatchalian, talagang kakampiyan sa mga Marcos, di ba? Ikaw, Ontiveros, nga katuloy. Has now been answered, complied with by the House. Simpleng, wala pa kaming kausap na 20th Congress House of Representatives para dun sa pangalawang kondisyon. Ang daming ambiguous and therefore dangerous, subject to interpretation na salita sa motion. At mismong... Alam nyo, yung mga pautot ninyo na, dapat yan, malaman ng taong bayan yung yung ginawa, yung ebidensya dapat ipresenta sa taong bayan during the impeachment trial, blah 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 blah. Utot nyo. Plano nyo yan. Gusto nyong siraan si VP Sara. Huwag na nyo kaming utuhin. Kasama na yan sa plano ninyo. Whether manalo o matalo si VP Sara sa impeachment trial na yan, gusto nyo lang siraan during the impeachment trial. Kahit obviously, walang kasalanan si VP Sara. The senators, judges, Marcos at De La Rosa, pagkatapos nilang aprubahan yung motion na yan, ay nagsasabi ng suspended, nagsasabi ng dismissal at wala ng jurisdiction ang Senate Impeachment Court. And of course, the word, dakdak is a a cordial word. Pa-cordial. Huwag na tayo magbulahan. Pamumulitika pa rin dyan. Totoo naman Huwag na tayong magplastikan. Dakdak ka ng dakdak Whether sa personal relationships o lalo na sa isang legislative body. So, yun po. Pati si Karen Davila nakiramay sa'yo.
Ito. Pagkatapos ni Risa Hontiveros, si Sherwin Gatchalian naman ang ating pakinggan. Kasi masama rin ang loob niya dito sa nangyari sa Senado. Ito, Sherwin, pasok. Ang Senado, hindi na namin desisyon to. Nasabi ko nga, hindi na desisyon to ng mga senador dahil ito ay constitutional responsibility ng mga senador. Nung umupo ka mo bilang senador. So, alam nyo, sa totoo lang, Win Gatchalian, nakukurnihan talaga ako dyan na mandato namin ito, ang korne. Obvious naman, pamumulitika pa rin yan. Mandato. Isipin mo muna, Win Gatchalian, ito lang yung gusto kong ma-realize mo. Isipin mo, totoo bang merong kinurap si VP Sara? O you might think na baka itong mga taga-tuwadcom na ito, gawa-gawa lang yung mga ebidensya na yan. Isipin mo muna, nakukornihan ako kapag sasabihin mo na hindi na ito desisyon ng Senado, dapat i-follow natin ang mandate natin. Diyan pa lamang ginamit mo ang konstitusyon sa pamumulitika. Alam po ninyo sa simulat sa poll, galing sa pamumulitika, galing sa away politika itong impeachment na ito. Nag-away si VP Sara at si Martin Romualdez. Naisipan ni Martin Romualdez na ipa-impeach itong si VP Sara. Sunod-sunuran din itong mga galamay ni Martin Romualdez, kaya humantong umabot dyan sa Senado. Now, wag nyo kaming bulagin dyan, Win Gatchalian, sa sinabi mo na mandato namin ito na ituloy itong impeachment trial. Wag mo kaming bulagin dyan, mga masusundin natin ang mandate ng Filipino people. Ano bang mandato ng Filipino people? What's on the survey? Anong sinabi ng survey? The survey says, ayaw nila ma-impeach si VP Sara. Different yung ayaw nilang ma-impeach at saka gusto nyo bang impeachment trial? Kasi meron ring mga taong bayan na gusto talaga nilang merong impeachment trial para makapagtanggol po si VP Sara sa kanyang sarili. Which is, yun rin ang opinion ni VP Sara. She wants an impeachment trial. Pero yung mga kaalyado niya, si Bato, Ruben Padilla, Bongo, syempre, irerespeto nila yan ni si VP Sara. They have to make it sure na hindi matuloy ang impeachment trial. Kasi, it's a waste of energy. It's a waste of time and money sa bansang Pilipinas. Kung ang mandato ninyo ay ipagpatuloy itong impeachment trial, baka nakalimutan mo, Win Gatchalian, ang mas mandato nyo ay protektahan nyo ang taong bayan. Yun ang tunay na mandato mo. Now, how can you protect the taong bayan kung busy kayo sa pag-impeachment trial? Paano na yung mga priority bills na dapat nating gumawa tayo ng bagong batas para dito sa mga problema ng Pilipinas? Dapat nga unahin natin dun Kasi wala na tayo We are too behind from other countries. Ika nga, sabi nila. Pero kayo, kasi alam nyo nagbe-benefit kayo dito sa administrasyong ito, todo kayo pamumulitika. Yan, deserve nyo yan. Kung kongresong ito, nanumpa kami na susundin at dedepensahan ang Constitution. At ang saligang batas natin malinaw doon na kung na-transmit na ng lower house sa Senado ang articles of impeachment, dapat mag-umpisa na ito at tapusin. Yan ang sa paniniwala mo. Pero yung 18, sa 5, yun ang paniniwala mo. Pero yung 18, yung 18 senators, hindi yun ang paniniwala nila. Pwedeng i-remand.
Because there is something wrong with the impeachment, the articles of impeachment. In fact, ang saligang batas, yung pertaining to the impeachment, hindi mo kailangan na maging abogado para maintindihan to. Diyan naman tayo sa abogado na yan. Wala naman, alam mo, hindi naman requirement, Win Gatchalian, na maging abogado ka, na maging senador ka. At mas lalo na, kung usaping impeachment trial, hindi po kailangan maging abogado ka. You have all the advisor. Kasi pinatutungkulan nyo dyan, sina Bato de la Rosa, Robin Padilla. No. Hindi po kailangan ng utak abogado itong issue na ito. Ang kailangan po, puso at common sense. Yun ang kailangan, Win Gatchalian. Hindi po kailangan ng abogado, ha? Klaruhin ko. Ang kailangan dito ngayon, puso at common sense. Ang tanong, ikaw, meron ka ba nun? Wala. Sulat siya in plain language para maintindihan ng lahat kung ano yung proseso. At nakasulat dito, once na transmit na sa Senado ang articles of impeachment, dapat mag-umpisa at tapusin. Importante dito yung tapusin eh. No? Ibig sabihin matatapos lang to kung meron ng desisyon. So, isa sa mga umiiyak. Kawawa ka naman. Eto, panoorin rin natin itong mga kalaban ni BP Sara na iyak na sila ng iyak ngayon sa nangyari sa Senado. Ito, panoorin natin. Bago po yan, iginit ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero na hindi pwedeng tumanggi ang Kamara sa utos ng impeachment court. Saksi, si Maha Gonzales. Ayan o, ang dami nila. Sundin ang konstitusyon. Impeachment trial ngayon. Tindig Pilipinas. Magkano yan? Magkano yung tarpaulin na yan? Ayan, nasa likod pa. Ang dami nila. Pero tingnan nyo. Nagrarally sila. Pero ang color, anong kulay? Yung nasa likod, Akbayan, anong color? Color pink. Tahasan ng paratang sa mga placard na bitbit ng mga nagmarcha pa Senado kanina. Giit ng Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pang grupo sa mga... Ayan si nanay, pati yung matanda, dinamay nyo pa magkano kaya bayan? Magkano kaya bayan? Akala, yung mga kabataan natin, nandyan rin akala nyo naman, naintindihan yung impeachment trial. Akala nyo naman, naintindihan Pinahawak lang kayo ng placards, sigaw-sigaw na kayo, akala nyo, naintindihan nyo. Senator Judge na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice. Actually, yung tunay na rallyista dyan, yung nakahawak, yung nasa harap, yung mga nasa likod, siguro, magkano yata yun? Para tayo naglalaro diyan. Ay, nako. Vice President Sara Duterte, sundin ang saligang batas. At sa 2028, Jesus! Isa pa ito. Ano na to? Kamag-anak raw to ng mga Aquino gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil! Yan kayo. Mahilig kayo sa mga gante-gante. Mahilig kayo dyan. Kitang-kita, huwag nyo talagang iboto itong mga dilawan na ito. 2028 raw, gaganti sila. Yan ba ang tunay na pagbabago? Gumaganti ka? Mali yan. Gaganti raw sila. Ang word is very, frustrating. Hirap na nga ang bansa natin. Mas inuna mo pang inisip na gaganti ka? Lugmok. Lugmok na nga tayo sa kahirapan. We are too behind from other countries.
Mas uunahin mo pang mag-isip na gumaganti ka sa 2028? Ito yung mga dilawan nito ha. Kaya nga, isinusuka na itong mga dilawan na ito kasi nung time, meron kayong panahon, binigyan kayo ng panahon na kayo yung namuno. Namuno si Cory Aquino, namuno si Pinoy. Marami ng beses kayong pinagbigyan ng taong bayan. Anong nangyari? Wala. Anong nangyari? Wala. Si Duterte pa ang nag-ayos dito sa bayan na ito. Pagdating ni Duterte, saka pa naging peaceful ang krimen. Nawala yung droga at dumami ang infrastructure. Pero nung panahon ng mga dilaw, nasaan ba ang Pilipinas? Wala tayo. Hindi tayo nakita sa mapa ng mundo. Tapos, ngayon, iisipin nyo, gaganti kayo sa 2028? Good luck. Ha? Good luck na lang sa atin. Sa taong bayan! Ipanalo natin ang konstitusyon. Ipanalo natin ang tao. Nagbabasa siya, di ba? O, ganun. So, it's very obvious na hindi na isa puso yung sinabi mo. Kawawa ka naman, boy. Bayan! Ipanalo natin to! Ang nangyari po kahapon. Isa pa ito. Isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun. Anong wala? Meron. Pamumulitika pa rin ng inaatupag nyo, sir. At wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Dapat merong nakasayaw dyan ng mga saging eh. Yung sa gilid, yung mascot ni Dilima. Dapat saging sana, ganun. Dapat yung enter ni Dilima, tatakbo ka sa 2028 Dilima, senador. Dapat yung music mo, chicken, banana, chicken, banana. Yun kasi yung sinasayaw ng anak ko eh, chicken, banana, chicken, banana. Mga sobrang kapal ng mukha. Ikaw yung kapal. Kami pa yung kapal. Kayo yung namumulitika, kami pa yung kapal. Pinuna rin ni Father Flavio Villanueva ang isa pa ito. Binanatan ko to kagabi eh. Pari ka pero nangialam sa politika, di ba? pasya ng mga senador sa prayer service sa Batasang Pambansa. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Hudas. Yung 18 senador. Sabi niya ha, yung 18 senador, mga Hudas raw. Father, ang linis-linis mo naman. Are you sure malinis ka? Nagtatanong lang kami ha. Totoo bang malinis ka? Ha? Malinis ka, Father? Kasi Hudas yung 18 senador eh. Malinis siya. Kayo nang humusga Na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Kagabi, hindi rin naitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya nang aprubahan ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa botong 18-5. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. Yes, dangerous sa inyo lamang. Pero sa amin, ay, masaya kami! So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory
Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit na tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand. Kung hindi naman po ito yung mga senador na pumalag, ha? Kakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan mo ito? Giit ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, buhay pa ang impeachment. Naglabas na nga ng summons para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ito sa loob ng 10 araw ang Articles of Impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa Impeachment Court sa petsa at oras na itatakda ng Presiding Officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng Impeachment Court pag naisumiti na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Ang House Prosecution Panel hindi muna tatanggapin ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint. Magpapadala sila ng motion sa Senado para sa klarifikasyon. I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan pa rin kami at hindi namin magulo naman talaga kayo. Intindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. May dalawang hinihingi ang Senado sa Kamara. Una, certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang 1-year bar rule. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. Pangalawa, linawin ang papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. It is impossible to be complied with because first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-19 na Kongreso pa lamang. Tingin ng ilang House prosecutor, sinasadya ng Senado na maantala ang impeachment trial. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Giyat naman ni House Prosecution Member Joel Chua, labag sa konstitusyon ang pagbalik ng Articles of Impeachment. Silang lahat labag sa konstitusyon. Yan talagang sasabihin nilang lahat. Question din niya ang mga senator judge na aniyay tila nag-aabogado. Dito sa nangyaring impeachment trial na di pa remand ang Articles of Impeachment, ang daming magaling. Sa totoo lang. Di ba? Ang daming dunong-dunungan, ang daming galing-galingan dyan eh. Tama na nga kayo, tama na kayo. Kasi may tama kayo eh. Eto. Ito na yung inaabangan nyo. May update na po si Ma'am Hanilet sa kanyang may bahay na si former President Duterte. Ito. Panoorin natin. Ay, natuloy. Kamusta na po si Tatay Vico? Okay naman siya. Natuloy sa may moments kaming tawa. Walang iyakan ngayon. Walang iyakan. Last time kasi napaiyak ako. Okay. Sabi niya, huwag kang umiyak. Do not cry. Okay, ano pong mga balita sa Pilipinas ang napag-usapan niyo? Kung meron man. Yung kinuwento ko yung hearing kay sa impeachment. Sa impeachment. Sabi ko, 18
sinabi ko, pinalik sa ano, yun. Sa lower house. Meron po siyang nabanggit. Anong reaction niya dun sa nabanggit? Na yung pagbalik sa lower house ng impeachment complaint. Wala siya na. Wala siyang... Wala naman. Kinig lang siya. Oo. Kumusta daw po yung kanyang feeling for today? Okay naman siya, sabi niya. Okay daw ako niya. Wala naman siya. Tanong ko. Kasi pagkaano niyan, natanggal ko yung medyas na sanay sa nagpamassage. Hindi talaga siya nagpamassage. Pero yun ang naging routine ko na. Kaya nga nung last time na nandito si Kong Paulo, sa group chat namin, sabi niya, Mayor Baste, ikaw na ang sunod. Mag-aaral ka daw dyan ng 3 araw ng pamasahe. Paano magmasahe. Pero very positive po yung kanyang vibes today. As always. May mga moments na kami tawa kasi... Tawa. That's good to hear po. Ano yung pinagtawa? Ano yung isang mga tawa? Hindi, ganito ang ano niya, ang... Nakakalimutan ko na. May ano nga siya may paano nga niya Tinatry kasi wala akong note, walang cellphone, bawal sa loob. Pero I want to be, kasi ako pagka nag-relay ako ng message, walang dagdag, walang walang ano. Kaya nire-recall ko yung exact words. Okay. Sabi niya sa akin, mag-dinner daw ako, kausapin ko daw yung 4 niyang anak para sabihan niya, never daw na ibenta yung life story niya. Kasi never daw talaga daw niya ginawa yan. Even mayor pa siya. So, sinabi ko, sabi niya, yung lumalabas daw na libro, mag-issue daw ako ng disclaimer. Kasi, kawawa naman kasi, pinapalabas nila yung anak ko nagbibenta nun. Wala namang doon, nakikita doon. Meron po bang life story na inilabas? Kasi parang may nakita nga ako na fake account na kay Titi, na may mga libro talaga na binibenta. So, walang authorization, may PRRD yun? Ayaw niya yan, ever since mayor siya. Tsaka ito, kilala niya, mayor pa yan. Yung mga tao na mga minsan na nandito ngayon, pwede lang naging kakilala niyo na lang siya, lumabas na lang kayo, presidente na siya. The likes nito, asawa niya, since mayor pa siya. So, kilala nila. So, even noong mayor siya, alam ng niya, lahat. Kaya yan, naging kaibigan namin si Ipe, kasi si Ipe gusto niya isa pelikula, pero never talaga, not for any amount of money. Yan ang bili niya. Sinabihan niya nga ako, mag-dinner daw ako, yun ang niya. Mag-dinner daw ako sa 4 na anak niya, sabihan daw niya, ang life story daw niya is for them only. So maliwanag po yan, ha? Yeah, maliwanag. Whatever accomplishment na ayaw niya talaga yan. Tsaka, naalala ko nung last time na visit ko, kasi kilala niya ako Yeah. So, kilala niya ako, ilang taon pa naman, sabi ko. Yeah. Pagka minsan, niya ba, kinukulit niya ako. So, nung sinabi ko na kilala mo naman ako, I work as a registered nurse in the US. Part of my role as a nurse is to advocate, to be a nurse advocate for my patient. Sure. Kung sa pasyente ko, pag-advocate ako, sa'yo pa kaya. So, yun. Na siya, kasi kilala niya talaga ako. So, ma'am, for the record, kasi naririnig tayo ng buong mundo, live tayo, lahat po halos nagla-live. So, wala pong book na inirelease ang Pangulong Duterte. Wala. Never. Hindi niya style yan. Never. Sabi niya, ito, makipag-dinner daw ako sa 4 niya na anak para sabihan, his life is not for sale, not for any amount of money. It is for you, for his children, for his grandchildren. That's a good, new never talaga store, new information. Noon pa yan. Okay, so tanong kayo ng taga Davao na more than 20 years niyang kakilala. Ito, pilot niya. Pilot niya, Pangulong Duterte. Pilot niya. Maraming salamat for taking care of Ganyan ka grabe ang dignidad, no, ni Tatay Digong. Ayaw niyang gawan siya ng libro patungkol sa kanyang buhay. Yung mga libro-libro na yan, kasi yan pera rin yan Dito mo talaga makikita na ang layo talaga ni Tatay Digong, no, na maging corrupt. Ayaw niya. He don't need it.
Okay? He doesn't need it. Oh. Kasi po, as much as possible, ang gusto po na mangyari ni Tatay Digong is yung ano lang, simple. Ang buhay kong ito ay para lamang sa aking pamilya. Ako na-touch ako doon na parang coming from Tatay Digong, no? Kasi kung tutuusin, ang kanyang nangyari sa kanyang buhay ngayon, para sa akin, hero talaga siya. He is a hero sa bansang Pilipinas. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Bihira ka na lang makakita ng isang tao na may ugaling kagaya nitong ni Tatay Digong. Kaya sir, interviewin kita. Pag-usapan natin, chika mo sa amin ang mga magagandang kwento ng PRRD. Yung exciting lang. Exciting lang, syempre. Sa lahat po ng mga gustong magtanong, baka may katanungan pa kayo kay Ma'am Hanilet. So, alam ba ho niya na nandito si Cap at saka si... Of course, I mentioned. Kasi magkasabay si kami. Secretary Mabel. Alam niya. Sabi nga, ano ba sabi niya? Pero talagang support ha. Na-smile siya. Sabi ko, pareho tayo ng tinitirahan. Pero kanina, Ma'am Hanilet, pagpasok nyo, i-describe nyo sa amin na mga, syempre na umaasa na soon nakalabas siya, makita na namin physically si PRRD. Pagpasok nyo po sa detention, ano yung unang tagpo nyo ni PRRD? Always yan, hug kami. Okay, good. Tapos, upo siya, plaster ko. Kasi binibilihan ko ng sa vending machine. Inimbus niya isang Fanta. Ang Fanta. Ako kasi alam ko ang hindi ko alam sana yung susunod pagka bilhan niyo minsan ng Fanta. Last time kasi iba binili ko. Ngayon binili ko ng chips, saka ng Gatorade, saka ng Fanta. So naubos na yung Fanta sa yung isang upuan namin. So gusto niya rin yan kasi. Parang kami ng gusto niya. Yung zero, wala na. Actually, hindi siya nagre-request. Alam ko lang kasi kung ano yan ko sa kanya. So, makita ko yun. So, alam ko lang kasi. So, enjoy na enjoy siya sa Fanta and chips, Boss niya, tinatapon niya sa akin yung can pagkatapos. Kasi meron kami yung ganyan, parang sa bahay. Parang feel mo mag-or, di ba? Yung maliit. Bata ka pa, di ba? Oo. Gusto mo mag-orange? Yeah. Parang, ma'am, yung panahon natin, pag may sakit ka, order ka ng Royal. Royal orange. Royal. Ganun din kami Royal. So, meron times may craving ka. May craving ka. Yeah. Pero nag-walking exercise po ba siya? May PT ba sa loob? May nurse po ba sa loob? Meron siyang That's good. May kasi, physiotherapy siya. Okay. Kasi pinag-usapan namin kanina, dahil alam naman natin, nakita natin ang Pangulong Duterte, naka-K na. So kanina, sabi ko, I hope, diba folks, na may PT, may bed exercise po ba? Like, mga stretching as a nurse, dapat meron nagbibigay sa Teka, baka makalimutan ko. Sige, go. Kasi mawala Sabi niya, para maging mabigat daw, sabihin ko daw na pati daw si Inday, ayaw din yung ganyang mga drama ng mga pelikula. Hindi. Sabihin ko daw, banggitin ko, na pati daw yung anak niya, si Bibi Inday, will never allow that. Yung mga buhay, isulat yung talambuhay niya. Hindi niya yung style. So, malinaw po yan, So, klarong-klaro yung message, ang mga Duterte po ayaw ng mga pakorne-korne na. Yung kagaya ng ginawa ni Daryl Yap, yung buhay ni na Marcos. Ayaw, nakokornihan po si Tatay Digong at si VP Sara sa mga ganyang bagay. Okay? So, ayun guys nag-update tayo sa kalagayan po ni former President Duterte sa The Hague. Ayun kay napakinggan natin na si Ma'am Hanilet, no? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa itinalakay natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo
para updated kayo lagi, okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon para meron tayong mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin, okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.